Magandang araw po, minamahal na mga magulang at kapatid sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan ng salita niya, Biblia. So ngayon po pag-usapan po natin ay patungkol na naman sa huling araw dahil nandun na po tayo. Ano po? So parte ba ng mga huling araw ang alien deception? So alam po natin na sa mga huling araw, may matinding pagkalinlang na magaganap po sa mga tao. Yung po nakasulat po sa Mateo 24:24. Kabilang na po rito ang panlilinlang tungkol sa mga nilalang na tinatawag na alien mula sa ibang planeta. Sa Biblia, wala po tayong mabasa tungkol sa mga ito. Hindi po sila nababanggit sa istorya ng paglikha ng Diyos sa Genesis. Pero may sinasabi po ang Biblia tungkol sa mga bisita mula sa ibang daigdig, ang mundo na spiritual. Mula po sa simula, may mga pangyayari na may bisita sa lupa ang mga anghel na nahulog sa kasalanan o tinatawag na fallen angels. Interesado po silang bantayan at baguhin ang progreso ng mga tao. Gusto po nilang makilahok. At ang layun po nila, ilayo ang mga tao sa pagsamba sa Diyos at maalis ang paninila sa Diyos patungo sa kanila. Kapansin-pansin po ang interaction nila sa mga tao. Sa Genesis 6:4, kung saan po bumarito ang mga quote-unquote anak ng Diyos. Okay? Yan. So ito po yung tumutukoy sa mga anghel. Ito po yung mga anghel na makapangyarihan na nakipagrelasyon sa mga babae at nagkaanak ng tinatawag na mga Nephilim. Sa po silang lahi ng mga mapangyarihan at malalaking tao. So, ang story po parang science fiction pero nasa Biblia po ito. May mga sulatin po ang mga sinaunang mga Sumerian na nagbabanggit po sa mga Anunnaki na mga Diyos na nanggaling po sa langit at tumira sa lupa kasama ng mga tao. Nagpapakita po sila sa anyo ng ahas. Ito pong mga Diyos ng mga Sumerian. Ang ganito pong mga kwento kung saan may mga likha ang mga sinaunang tao na pambihira. Madali pong maintindihan na dumating sa lupa ang mga nilalang mula sa langit na anghel na nahulog sa kasalanan, nagdala ng kapanghamanghang karunungan at kaalaman sa mga tao at nakipag-asawahan sa mga babaeng tao upang ilayo ang mga tao sa Diyos. Kita po natin ang karanasan ni Eva na ginagamit nila ang tentasyon ng mas mataas na karunungan para bitagin ang tao. At madali nga pong nahulog sa tukso na to ang tao. Kaya posible po na gawin nila ulit ang estratehiya na to. Siyempre, magpapakita po sila sa ibang anyo, hindi demonyo, kundi isang alien na galing sa labas ng mundo natin. Nang sa ganun po, madali po nilang mapagkaisa ang lahat ng mga reliyon sa isang bagong reliyon na sakop po ang buong mundo. Isang global religion ito. At marami po mga tao ang madadaya po nila. So magiging isa sa mga panlilindang nila na sila raw ang gumawa sa mundo at sa mga tao dito. Tayo po kung walang alam sa Biblia, sa salita ng Diyos, kahit tayong maloloko po nila. Kasi hindi natin alam na ang mga anghel na bumagsak sa kasalanan, gaya nila Lucifer at mga kampo niya, pwede po sila magbalik kayo
magpalit ng anyo at mumukhang ET o extraterrestrial. Pwede rin silang maghimala, magpakita ng mga tanda at sinungaling na kababalaghan. Kaya magbantay po tayo at mag-ingat. Huwag po tayong maniniwala kaagad. Sa pakatandaan po natin ng mga fallen angel, mga nilalang na mapapakita bilang mga alien sa mga huling araw, ngayon pa lang, sumama na tayo sa panig ng Diyos. Kilalanin natin ang Diyos na buhay. Alamin natin ang sinasabi niya po sa atin sa Biblia. Pang hindi tayo matangay ng sino man sa maling aral, at maling paniniwala. Balang araw po, hatulan din po ng Diyos ang masamang espiritu niya. Sa pahayag siyang talata 1 hanggang 12, dinidescribe po ang mga demonyo na nakakatakot. Pero hindi tayo dapat matakot sa pumapatay ng katawan. Bagkus, matakot po tayo sa Diyos na kayang puksain sa impyerno ang kaluluwa natin at espiritu. Na po nakasulat sa Mateo 10:28. So, ano man po ang mangyari sa mundo po natin, lalo na sa mga darating po na araw, magtiwala po tayo sa Panginoon bilang tagapagligtas at manunubos at protektor ng mga kaluluwa na nagtitiwala sa Kanya. Buksan po natin ang nakalagay po sa Salmo 10:10. Hallelujah. Sa Salmo 10:10. Ito ba nakalagay? Sa inyo natitiwala ang nakakakilala sa inyo, dahil hindi nyo tinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. So, pwede po tayong lumapit sa Diyos, magtiwala sa Kanya. Yun, sa Kabanata 22:5, nakalagay po, ang aming mga ninuno sa inyo nagtiwala, at sila'y inyong iniligtas. Yun. So, napakaganda po, no? Kung hindi po natin kilala ang tunay na Diyos, wala pong explanasyon sa mga aliens. Sa mga alien. Pero kung nasa Diyos po tayo, sa Diyos ng katotohanan, maunawaan po natin ang lahat ng bagay. So, hindi na magiging hiwaga sa atin ang mga alien, ang mga iba't ibang mga nilalang na nagpapakita, hindi natin alam kung saan galing, kung tayo po ay nasa Panginoon. Kasi ang Diyos po ay liwanag. So, siya po nag-expose ng mga bagay po na nasa dilim. So, ang occult po, ibig sabihin po, hidden, nakatago. So, kung nasa atin ang Diyos, para po tayo may flashlight, nakikita natin kung ano yung mga nasa dilim. Kasi yun po ang Panginoon. Tinatanggal po yung mga takip, ng mga bagay-bagay. At na-expose sa atin kung ano talaga yung mga yun. Kasi nakalagay po sa salita po niya, nandito po nakalagay, So, kung wala tayong alam sa Biblia, anong alam natin? Wala, tama? So, balik-balik tayo sa simbahan, wala naman tayong napapala. So, hindi pa tayo pinapakain ng salita ng Diyos sa mga tinatawag ang sarili niyang lingkod ng Diyos. So, kaya po, napakalungkot, yung mga kababayan natin, kontento na sila, na babalik-balik sila doon sa simbahan na yun, pero wala naman nadadagdag sa kaalaman nila. Mangmang pa rin sila tungkol sa mga bagay na importante sa buhay mo natin. Kagaya po nung nakaraang pong bagyong Rubin. Napanood ko po na takot na pakot itong mga tao. Nagdadasal sila, at hindi ang Diyos ang tinatawagan nila,
kundi si Mama Mary. So nakakaawa po, no? Wala po sa katotohanan, hindi ayon sa katotohanan salita ng Diyos ang mga practices, ano po, ng mga tao. Akala nila dinidinig sila ng Diyos kung magdadasal sila ng rosaryo. Ito po'y panlilin lang po ng diablo po sa atin. Ang panalangin po na dinidinig ng Diyos, una, mula sa isang makasalanan, kung tayo po ay isang makasalanan, hindi pa tayo nasisaksalanan natin, ay ang panalangin ng pagsisisi. Ano? Sa muna dinidinig ng Diyos ng panalangin ay dun sa mga taong nagsisi na at tinalagang buhay kay Jesucristo. So ngayon po, yun po ang gagawin po natin sa bahagi na to ng programa natin dito sa YouTube. Inaniyahan ko po kayo na sumunod sa panalangin na to ng pagsisisi sa makasalanan po natin at pagtanggap kay Jesucristo bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. So tayo po, di tayo maliligtas ng pagsamagitan po ng pagsali natin sa isang sekta. Di tayo maliligtas sa impyerno sa magitan po ng sarili nating mabubuting gawa. Kailangan po natin si Jesucristo. Dahil siya lang po ang may kakayahan na burahin at alisin yung mga kasalanan po natin sa magitan ng kanyang banal na dugo na bumuhos sa Kalbaryo. Humingi po tayo ng tawag sa Diyos at taos-puso po tayong magpasakop, talaga ang buhay natin sa Panginoon, sa magitan ng kanyang buntong na anak na si Jesus. Nalangin po tayo, Lord God, maraming po salamat, Panginoon. Narinig ko po yung salita, Panginoon, tungkol sa mga darating na araw, Lord, na andadayain ng diablo, mga tao, magpapakita bilang mga kung ano-anong klaseng nilalang, kagaya ng mga alien, Panginoon, para mailayo po kami sa inyo. Maraming salamat, Lord, na pinakita niyo po sa akin ang katotohanan nito. Ngayon, Lord God, maraming salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po hinayaan na madaya po ako at malindang ng kaaway. Panginoon, humingi rin po ako ng tawad, Panginoon, sa lahat po ng ating makasalanan, sa isip, salita, sa gawa, sa maling pagsamba ko po sa inyo. Patawad po, Diyos. Linisin niyo nga po ako, Panginoon, sa lahat po ng aking makasalanan, mula ulong ng dalapakan, Panginoon, sa magitan ng dugo ni Kristo. Thank you, Lord, God. At Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa aking buhay. Ngayon na po maghari, Panginoon. Ngayon na po magpatakbo. Maging Panginoon ang aking buhay, O Diyos. At Panginoong Jesus, ako po yung maglilingkod sa inyo. Mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa uling hininga. At Panginoong Jesus, paspasin niyo rin po ako ng Banal na Espiritu. Pang-bay sa pamuhay ko po ang Biblia, Panginoon. At maintindihan ko po mga nakasulat dito, Panginoon. At mapagtagumpayan ko ang lahat ng lalang ng diablo. Thank you, Lord God, sa kapatawaran po ng aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan po ng aking kaluluwa at sa buhay na wala hanggan na pinagkakalob niyo sa akin dahil sumasampalataya po ako sa kaisa-isang anak ng Diyos na si Jesucristo. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nalalangin ko niya, congratulations po, napatawad na po lahat ng kasalanan niyo. So, para kayo lumago sa pananampalataya, magbasa po kayo ng Bible, bilhin niyo po magbasa kahit one chapter a day, simulan niyo po sa Gospel of John, para makilala niyo si Jesucristo. Sumunod pong maghanap tayo ng church kung saan tinuturo salita ng Diyos. Hindi po doktrina ng tao, hindi tradisyon ng simbahan, hindi po filosofiya ng mundo, kundi ang purong salita ng Diyos, mula Genesis sa Revelation, ng dagdag ng bawas,
At ang mga tao po'y malayang mag-aral, magbasa ng Bible sa sarili nila. Hindi po sila binabawalan ng kanilang mga pastor, ministro po, na magbasa ng Bible. At sa mula mga tayo ng church, ang saan po tinataas sa pangalan ay hindi pangalan ng pastor na ginagawa anak ng Diyos, hindi po yung pangalan ng kung sino-sinong santo, hindi pangalan ng Mama Mary, hindi rin po pangalan ng sekta at reliyon, kundi yung pangalan ng Jesucristo lamang. Kaya siya lang po ang daan natin patungo sa langit. Ano? Wala na po iba. Sa muna mga po tayo ng church, na kung saan po ang banal ng Espiritong kumikilos sa kalagitnaan, tumutulong sa pagsamba, at binabago ang buhay ng bawat mananampalataya. So, kayo na pagpala po, na-bless kayo ng ministry natin dito sa YouTube. Pagsabi niyo po, pamalitan niyo sa mga tao sa paligid, ano po, ay may sagutan Diyos sa mga tanong nila sa buhay. Kaya po na kailangan mga pasa dilim o mapilitang manood ng dating daan na kunyari sinasagot ang tanong nila pero dinadala lang siya sa panibagong sekta. So dito po ang pakay po lang natin ay isa lang. Taas ang pangalan ng Panginoon Jesucristo at dalhin po kayong lahat sa panan ng Panginoon para maligtas. So kung meron po kayong mga dagdag na tanong, mga feedback, suggestion, comment, prayer request, praise reports, ipadala niyo lang po sa akin, mag-email kayo, kaya mag-tweet, kaya mag-text kayo sa akin. Kaya sumulat kayo sa baba dyan, meron pong space dyan. At kaya may hinihingi po ng Panginoon na tumulong sa ministry na to, welcome po yung tulong na panalangin at tulong na pinansyal. So hanggang susunod po ng pagkikita po natin dito sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.